disease, yung yung mga katawan na parang may ketong, dahil din yan sa paninigarilyo, dahil yung mga ugat natin nagkakaroon ng bara. Ganyan po ang nangyayari at pinuputol na po yung buti po kay Mayor ay naagapan. Kaya nga, kung pupunta kayo ng Davao, pababa pa lang ng eroplano, sinasabi ng huwag kayong maninigarilyo sa Davao. Ikukulong kayo. Ganun po katindi sa Davao. At ang paninigarilyo mo ay nakakabawas din ng panlasa at pang-amoy. Kaya makita nyo yung mga smoker, mahinang kumain, payat, dahil walang ganang kumain. At ang paninigarilyo, tingnan nyo yung mga kamay o daliri ng mga naninigarilyo at ngipin, panay may tap. Kung sa baga, pumapasok ang tap, siguradong pumapasok din po yan sa ating ngipin. Ayan ang sinasabi ni Governor Joey. Mula nun tumigil siya manigarilyo, gumanda ang voltage niya. Totoo po yun. Totoo po, pagka tumigil po kayo nanigarilyo, gumaganda ang voltage nyo. Tanungin ko, tulaan nyo nga kung ilang taon na ako. Sino kakahula, bibigyan ko ng t-shirt. May t-shirt yata tayo ng anti-smoking dyan eh. Sige na, hula lang. Yung magkakamali ba, matukan mo. Hula. Hula. 40, ilan? 50, 48. I'm 54. Ay, malayo. Okay. Kaya, gano'n po yun. Next slide. Yan ang nalalaman ng mga nagyoyosi. Kapag nagyoyosi ka, si Pedro hindi masyadong tumatayo. Akala nyo okay na yun, pero pagka tinigilan nyo ang sigarilyo, Tinapay. sabi nga nila, diba? sabagay wala namang bumbata rito, makakapagsakpay ka ng 3 tuwalya. Mga adult naman po tayo. Buti na lang wala si government dito. Sabihin, much tools naman ito kinuha ng speaker na to. So, next slide. Ganyan po ang hindi nila alam. Next. Ang paninigarilyo po talagang binabawasan po ang buhay ng tao. Next. Next. Okay. Sa bawat state ng sigarilyo, 5 to 10 minutes ang binabawasan nyo sa buhay nyo. Kaya po kung isang pack of cigarette o isang pakang sigarilyo ang nauubos nyo isang araw, kung kukumputin nyo yun sa loob ng isang taon, 30 araw o isang buwan sa buhay nyo ang inyong binabawasan. Tandaan nyo po yun, 1 pack a day. For 1 year, ibig sabihin, binabawasan nyo ng isang buwan ang buhay ninyo sa paninigarilyo. Okay, yan. At sabi nila, merong alternative ang electronic cigarette. Uso-uso po ito sa Maynila. Isang babala lang po, maringa, na ititigil nila ang paninigarilyo kapag ginamit yan. Ngunit, hindi pa po tested ng FDA yan, ng Food and Drug Administration. Kaya hindi po tayo nakakasigurado baka may mga carcinogens o nakaka-cancer na bagay yan. Pero sa ngayon, sabi ng mga gumagamit, effective sa pagtigil sa sigarilyo. Unlike yung mga nicotine patch, yun po ay regulated at yun po ay dumadaan sa mga doktor. Kaya alam yung degree ng nicotine na nilalagay sa katawan, yan po bahala yung user. Kaya ang nangyayari, baka instead na binabawasan ng user yung nicotine level, dinadagdagan pa. Kaya yun naman po ang mahirap. May dalawang klaseng sigarilyo. Una yung mainstream smoke o yung paglanghap mismo ng usok ng sigarilyo ng isa ng yoyosi. Next slide. At ang pangalawa, next slide.
Ulit, Sige, next slide. balik-balik. Ate, gusto mo? Yan, ay ang second hand smoke. Hayag kay Kuya M. Ang second hand smoke po, yun yung usok na binubuga ng naninigarilyo at yung lumalabas sa sigarilyo mismo. Tandaan niyo po yun, second Ay, hand ano, smoke. second hand Dahil yan smoke? po, pagka nalangap nyo, ay masama rin sa inyong katawan. At next slide, tinatawag tayong third hand smoke. May makikita kayong tao na hindi naman nanigarilyo, pero pagka lumapit sa inyo, naamoy nyo nanigarilyo o galing sa isang lugar na may nanigarilyo, yan po kasi ay tumitigil sa katawan nila at sa damit nila yung mga amoy ng sigarilyo o kaya may nanigarilyo sa isang enclosed space. Next slide. Okay. At ano pa po ang mga health hazards? Next. At second hand smoke, kagaya na sinabi natin, ay naapektuhan hindi lang ang children and infants, pati na yung ibang taong katabi. Next. At yan po ang mga sakit na maaaring dulot ng second hand smoke. Alam niyo po yung mga batang na-expose sa second hand smoke, nagkakaroon ng sudden infant death syndrome. Yung pag pinanganak, pagkatapos pinanganak, namamatay kagad yung bata ng walang kadahilanan, hindi alam kung bakit namatay. Next. At alam niyo po ba na noong 1980s, meron tinatawag na Marlboro Man. Yun sa Marlboro na advertisement na nakakabayo, lahat po ng yung apat na taong yan ay namatay dahil sa sigarilyo. Libre po kasi ang sigarilyo sa kanila dahil sila ang mga promotor ng sigarilyo. Sila yung nabatawag doon, nag-endorse, sila yung endorser. Yan po yung taong yan. Sila po apat ay namatay sa sigarilyo. Ito po sa emphysema, ito po tatlo sa cancer. At maaari nyo siguro tanungin ano ang nangyari dun sa kabayo ng smoker. Next slide. Ayun po, namatay din dahil sa second hand smoke. Okay. Next. Ayun po, dahil alam nila na marami namamatay sa sigarilyo, ano ginagawa ng mga tobacco industry? Hindi na kayo matatanda ang tinatarget nila sa pagbebenta ng sigarilyo, mga kabataan. Kaya pupunta sila sa mga beach, sa mga disco, sa mga inuman, sa mga mall center, dahil iyan po ang mga market nila. Next. At alam niyo kung kailan nila inuumpisa turuang manigarilyo ang mga bata. Ito po ay sa age next 7 years old. Nag-uumpisa na pong manigarilyo. Bakit? Yung mga kabataang kanyang kabata ay next ay hindi pa develop yung utak. Kapag hindi pa develop yung utak, next slide, madali silang maawa o yung may ganyo o maging addict sa paninigarilyo. Next. At yung mga kabataan naman, yung mga teenager, akala nila, bida sila, magaling sila, may mga kasama silang chick, o kaya naka-SUV sila, at po nakakabayo kapag sila ay naninigarilyo. Kaya yun ang pangingganyo nila roon. Marami tayong mga batas na pinatutupad para dyan. Isa na ang Republic Act 9211 na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga publikong lugar. Meron din po tayong next Framework Convention on Tobacco Control. Ito po ay isang international treaty na ginagamit natin sa pagpapatupad ng pagbawas sa paninigarilyo. Next. Ito po, hindi ko na-discuss. Siguro na-discuss na po ito sa atin dito ng mga advocates, local advocates natin sa paninigarilyo. Kaya po pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga lugar na yan. Next. At sa mga jeepney, alam niyo naman, sa mga bus ay pinagbabawal na rin yan. Pati na po sa mga elevator at mga stairway o yung hagdanan. At dapat po meron lang designated smoking areas.
mga outdoor, preferably next. So, ito po ang iniingi ko po sa inyo. Huwag na po sana kayong maging biktima ng paninigarilyo ng kagaya ni Mel at kagaya ko. Mahirap po ang maging kagaya namin. Maaari kang maging depressed o maaari kang maging masaya. Depende sa gusto mong direction sa buhay. Kaya napaka-importante po yan. Hanggat maaari, tigilan nyo na po kung naninigarilyo kayo. Ang isa pa, hiningi ko po ang tulong nyo na suportahan yung state tax bill na pending sa Senado. Dahil yung state tax bill ay itataas ang taxes sa sigarilyo at alak. At pagka tinaas po ito, siguradong mababawasan ang mga naninigarilyo. At ang maliligog na pera dito ay ipababayad sa mga PhilHealth card at papagawa ng hospital ng DOH para po maibigay na tulong sa mga mahirap na taong bayan. So, ang hiling ko po sa inyo, sana po tulungan po natin ang ating bayan, tulungan po natin ang ating sarili, tigil na po natin ang paninigarilyo. Maraming salamat po.